Kumusta mga kanaysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ngayong araw, panonoorin natin si Sir Christian Esguerra sa Fox First. So, mayroon pamagat na The Dangerous Maneuvers of Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, and Pia Cayetano. Uy, familiar to ha. Ito yung mga solid Diba? Solid Senator Judge Defense, man. So, yun. Bago natin simulan, Fox First PH, Sir Christian Esguerra, supportahan nyo yan. Yun. Kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video may kasama ka manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So, mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, The Dangerous Maneuvers of Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, and Pia Cayetano. So, Sir Christian Esguerra, Philippine Noises, like, comment, share, subscribe. Start! Itong mga senators for the defense, may kanya-kanyang damage silang nagagawa eh. Kaya makikita mo parang teamwork eh. Yung dalawang Cayetano, very aggressive. Tapos itong si Robin Hood Padilla, very aggressive din. Talagang bibong-bibo. Ang pagkakaiba lang nila kasi ganito, no? Si Robin Hood Padilla, easily detectable yung kabobohan ng kanyang pinagsasabi. Pasensya na po, no? Hindi ko sinasabing siya yung bobo. Ang sinasabi ko, kabobohan yung iba niyang sinasabi o ginagawa. Kasi, Ay, nako. Grabe. Unang bungad pa lang, detectable yung kabobohan. So, actually, hindi naman talaga ako usually nag-ano ng word na kabobohan. Pero, yeah. Parang doon talaga papunta yung, mga sinasabi ni, Senator Robin Padilla, Tsaka, yung mga chain messages niya na sinishare niya. Yun. Solid talaga yun. Napatunay. impeachment court. So, easily detected. Okay? Pero ang danger pa rin nun ay, merong huge following itong si Idol eh. So, and he's very relatable. Actually, pag ganitong kinocall out natin yung mga maling ginagawa niya, actually, yung mga supporters niya, I suppose, ay na-offend. Nagagalit sa mga tulad ko. Yeah. Pero sa akin, yun ang nakikita natin eh. At yun po yung totoo. So, yun yung nakikita natin damage, no? Na kahit para sa... Ang lang talaga sa mga DDS pares, talaga sila. I think wala silang pake. Diba? Sa kanila lang, popularity. Sa kanila lang, tinitindigan yung mga Duterte. I think yan lang naman talaga yung pinaka-importante sa kanila eh. Sa kung sino yung tumitindig sa mga Duterte. Regardless kung tama ba yan, di ba? Or magmukha ng tanga yung mga tao na yan. Importante lang sa kanila, tumitindig sa mga Duterte. Like, I think, kung sino man yung pumapanig sa mga Duterte, mga disposable sa mga DDS eh. Di ba? Like, si Villanueva, nung kumampi sa kanila, solid yan! Para sa tama talaga. Tapos biglang kumalas, biglang gagi ka, di ba? Mabulok ka na sa kulungan. Biglang hinahamak na nila. Yung si Regal Oliva na parang grabe, sobrang solid Duterte. Tapos biglang may linya siya about dun sa ICC, yung sa Rome Statute ata yun. Na dapat daw doon sa ICC, something like that. Pinagpiestahan si Regal Oliva that time ng mga DDS, parang ika-cancel nila. So, ewan ko kung hanggang saan yung pag-dispose na kayang gawin ng mga DDS, Like, siguro si Senator Bato, I think kaya pa rin nilang i-dispose si Senator Bato. Like, imagine lang, what if, di ba, 0%, 0.1% chance na mag-state witness si Bato sa lahat ng mga ginawa ng Duterte administration. Di ba? Do you think hindi nila, ika-cancel si Bato? Or si Bongo? Ewan ko lang dito kay Sara Duterte kung hanggang saan yung PC nila. Kasi parang tingin ko lang talaga sa mga DDS supporter parties, yung loyalty nila na kay Duterte lang talaga eh. Kay Rodrigo Duterte, yung tatay. Ewan ko lang kung kay Sara Duterte kung ganun din ka-solid. So far, yung nakikita natin kahit na harap-harapan na nagnakaw si Sara Duterte is parang okay lang sa kanila yon. Diba? DD supporter na lahat naman daw ng politician nagnakaw, diba? So parang okay lang sa kanila yon. So, ewan ko kung hanggang kailan yung support nila kay Sara Duterte, I think si Sara Duterte siguro yung pinakalas. Ewan ko pa sa mga DDS na to, parang takot sila na mawala yung Duterte legacy dito sa Pilipinas. Yan, parang hindi na kayo mabubuhay kung wala ng hype sa mga Duterte. Diba? Parang ganun. marami sa inyong nanonood siguro, clearly, mali yung mga pinagagawa nitong si Robin Hood Padilla sa kanyang mga supporters. Tama yun.
Hindi po ba? Tama. So that's the damage that is doing so far in the first 9 days of the trial. Ang sa akin, mas delikado yung ginagawa nung magkapatid na Cayetano. Yun. Dahil yung magkapatid na Cayetano, definitely hindi bobo eh. Ang ginagawa lang nila, binobobo tayo. Di ba? Dahil abogado sila, meron agad mantle of credibility. Parang there's also always that assumption that they know what they're talking about. Hindi po ba? Eh, paano kung hindi na si Chel Jokno yung kausap nila next time? Paano kung hindi sila mailagay sa lugar the next time that they come up with a legal theory or try to obfuscate the discussion? Tama. Obfuscation po yung nakikita natin ginagawa ng magkapatid eh. Hinahaluan lang ng condescension on the part of Pia Cayetano. Dinadaan sa taray, dinadaan sa hingal. Si Cayetano, Alan naman, O ano, yung hingal ni Cayetano, parang, ewan ko, acting niya ba yun? Or trip niya yun? Or ganun talaga siya? Ganito kasi yan. What the heck? Ewan ko kung nakikisimpatya or ganyan na talaga siya. Kay Cayetano naman, bigla kang babanata ng Bible verse eh. Tapos, supporter ng extrajudicial killing, di ba? Ang weird. dinadaan sa pagiging patronizing. Nagpapaka-neutral, nagpapaka-humble, nagpapaka-malumanay. Pero ang totoo, inuunggoy naman tayo lahat, hindi po ba? Tama. Yun lang sa diskusyon doon sa Stonehill versus Jokno eh. 'Di ba? Pinipilit ni Cayetano, Pia, na i-mix up yung search warrant at saka subpoena. Buti na ilugar siya na maayos nitong si Dean Chel Jokno. Ito naman si Alan Peter Cayetano, kung naalala niyo yung exchange na yon, binabalik niya yung issue doon sa issues na dati nang nasettle sa House of Representatives. 'Di ba? Kine-question niya kung tama ba yung mga nakalakip na dokumento, kine-question niya yung impeachment cases filed against the Vice President sa House of Uy, Representatives. palubat ako ah. Na hindi na nga dapat pinag-uusapan yun sa level ng Senado. Kaya ano yung sabi sa kanya ni Chel Jokno? Appellate ba ito? Pwede bang i-appellate yung naging decision ng House dito sa Senado? Trial na to eh. This is the impeachment trial court. Oh. So doon mo makikita yung intellectual dishonesty eh. Ito mga Cayetano. Tama. Definitely hindi sila bobo. Pero ang problema, binobobo nila tayo. At ang problema, pag walang naglalagay sa lugar sa mga yan, pwede silang paniwalaan eh. Diba? Gagamitin yung mga I think hindi tayo yung binobobo ng mga Cayetano. Yung mga DDS yung binobobo ng mga Cayetano. Kasi yung ibang DDS din kasi, ewan ko kung may mga ano pa sa mga DDS na, pero yung mga DDS kasi yung nagpapabobo din sila kay Cayetano eh. Kasi tayo naman, kahit na makita naman natin na ano yung gagawin ng mga Cayetano, sobrang obvious naman pare. Diba? Yeah, I think yung mga supporter nila. Payag kayo nun, di ba? DDS kayo, tapos bubobohin lang kayo. Ay, nako. Partida, nagagalit pa yan sila. Sabihin mo yun, bubu, sabihan ka ng malita. i-splice yung mga sinasabi nila, tapos gagawing reels, vertical videos, tapos mumumukhang, ano, tama sila, no? Ganyan-ganyan. So again, a big part of this is communication eh. And one thing that is, of course, severely lacking, dito sa nakita natin during the first 9 trial days, dito sa impeachment proceedings sa Senado, talagang kulang na kulang eh, sa pagko-call out dito sa mga Duterte Senator Judges. Diba? Tapatin na natin, mga Sara Duterte Senator Judges ito eh. Tama. Sila nagdo-dominate ng discussion at certain points. At talagang antindi ng pagkukulang ng presiding officer para tigilan naman itong pagdodomina. O nga no, yan din yung napansin ko. Yung presiding officer natin. Na parang, si Senator Raffy Tulfo nga, kinall out niya, di ba, na bakit parang ganyan nakakalata kami. Kaya nga hindi talaga natin malaman kung yung paglipat bakod ni Escudero is sincero talaga siya or part lang yan ng game nila, di ba, na sige akong bahala dyan. Bibigyan natin ng malaking times yung mga natin pro sa atin. Di ba? Do you think? Possible din. Yeah, I think so. Itong tatlong senador na to. Hindi po ba? Siguro factor din talaga dahil kulang na kulang yung mga abogado rito. Pero at least tumatayo naman, di ba? Sina Senator Kiko Pangilinan, yung magkapatid na Tulfo, di ba? Kita-kita mo yung irritation sa pagmumukha, di ba? Yung pinakahuli, si Raffy Tulfo, busit na busit eh. No? Si din pala, kudos din pala kay Senator Erwin Tulfo kasi yung ginagawa ng kabila kasi parang sinusopla niya na. So, sobrang solid din nun. At least nasabi niya yung piece niya, di ba? Na parang impeachment court to, tapos biglang sisingit kayo dito. Di ba? Like, come on, man. Di ba? Like, tamimi si doon eh. Robin Padilla eh. Pahiya siya doon eh. Tapos sino pa ba? Ayun, si Tito Soto, di ba? Ito, yung mga DDS banat ng banat kay Tito Soto. No? Pero, i-research ko kasi yung background ni Tito Soto.
Siya yung pinaka-veterano ngayon yan sa Senado. At pagdating sa rules ng Senado, hindi niya mapapaikot yan. Naalala niyo nitong huli, yung day 9. Nakalimutan ni Jesus Codero na i-dispense yung witness. Nagtatakil na siya ng administrative matters. Nandun pa sa sa witness box itong si Melvin Matibag. Tumayo yung Tito Soto, sinabi, i-dispense muna natin yung witness. Sino makakaalala nun? Diba? Doon pumapasok yung sinabi ni Tito Soto a few days ago. Sabi niya, diba dahil nagyayabang si Alan Cayetano? Alam mo yung sinabi ni Alan Peter Cayetano? Kino-quote niya si Joker Arroyo eh. It's hard to argue a legal concept ba o legal issue with a non-lawyer. Yabang no? Kala mo naman, nag-practice ng law talaga itong si Alan Peter Cayetano, no? Ay, may birong, no? Pakilabas na lang po yung credentials dahil lagi niyong ginagamit Napeke itong si Tito Soto, sinabi, I don't have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. Yun. I think yung script din kasi na ginagamit ng mga Duterte dyan kay Tito Soto is yung pagiging comedian. Pero yun nga, dinidisregard nila yung 29 years of, politics or lawmaking, di ba? Na ni Tito Soto. Inaano pa yan sila na, matagal na kasi, kaya madami na ring nagawa. Mas worse kung matagal ka na, tapos konti pa lang yung nagawa mo, di ba? So, ganun talaga. 29 years of lawmaking. Naaalala niya agad, teka, hindi pa dinidispense yung witness. Pinag-uusapan niya yung administrative matters. Di ba? At saka kitang-kita niyo naman yung tentativeness ni Alan Peter Cayetano, di ba? Nung panandali ang naging Senate President dyan. Nangangapa sila doon sa Senate rules. Yung Tito Soto tatawa-tawa Tingnan natin kung saan makakarating ito. So, kahit napakayabang, napaka-patronizing itong mga katulad ng magkapatid na Cayetano, talagang lalabas pa rin yung mga butas sa kanilang mga ginagawa. Ang sa akin lang po, dapat mas papanuri tayo. Kasi mahirap mabola itong mga ganitong politiko Tama. So, huwag niyo i-assume na matalino at tama lahat yung sinasabi nila. Diba? We have to be very, very critical. At hindi lang dito sa mga ganitong senador. Diba? Paano hindi mabubola? Ngayon pa lang may nakita tayong post ni Sara Duterte, parang dinidismantle niya yung media Like, gusto niyang mangyari kasi yung mga supporter nila hindi manunood ng anong ibabalita ng media. May pa-comment pa siya na mabuti pa daw yung vlogger, di ba? Na parang mabuti na lang daw may social media. So, meaning, parang inaano niya na mas karapat-dapat tingnan sila banat tayo yung mga vloggers nila. Yeah. Crazy. Dapat rin din po sa ibang mga senator judges. Ayan. Ayun nga lang, when you talk about someone like Senator Robin Hood Padilla, walang para bang, buong mundo alam na kabubuhan yung tanong mo. Yung sinabi mo na dapat hindi one-sided yung prosecution. Siya na lang yata hindi nakakaalam na mali yung sinabi niya. O baka naman alam niyang mali, pero talagang kailangan panindigan. Anong tawag doon? Ego. Yabang. Baka gumagana. Pero in fairness pati yung attorney sa kabila na pro Duterte, inaano pa rin nila yan nilulusot pa rin nila yan May explanation pa rin sila sa part na yan. So, yeah. Ang kanyang pagiging action star. Hindi ba? Uy. Diyos ko naman, yung approach niya rin sa kanyang cross-examination kay Jinky Luistro. Sangganong yung dating Parang mananapak Diba? Parang mananapak ng babae. Yung kanyang asta. Eto, may mga nagko-comment dito sinasabi bobo si Robin Padilla. Kung napansin niyo po, never kong tinawag na bobo si Robin Padilla. Ang sinasabi ko, kabobohan yung ilang mga ginagawa niya. Diba? We condemn the act, not the person who did it. Saka Diyos ko, unfair naman sa mga tunay na bobo. Kasi iba mga bobo, hindi naman nagiging senador. Tahimik lang. And not causing too much damage. Boom! Gagi din talaga to siya, Grabe. Kala ko pa naman kung Sinabi mo ba naman na Hindi ko sinasabing bobo si Robin Padilla. Kasi yung act lang Tapos biglang banat sa dulo na unfair naman sa mga totoong bobo. Hindi naging senador. Matalino. Marunong. Napatawa ako doon So anyways, hanggang dito na lang muna. So again, ang video ito is mula kay Sir Christian Esguerra from Fox First PH. So supportan niyo yan. Original video link na description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, please na like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men. Tama nga talaga na yun nga. Since kompleto Ricardos na nga itong sa kabila, yung magkapatid ng Cayetano, si Robin Padilla na medyo lulutang-lutang. Yun na lang siguro, lulutang-lutang. Dangerous siya, di ba? Malaki yung danger na pwede niyang maihatid kasi yun nga, yung mga supporter nila naniniwala pa rin Bibiruin nyo, gusto pa nilang maging vice president.
mas worse maging president kung hindi daw pwedeng makatakbo si Inday. Si Robin na yung patatakbuhin nila. Like, what the heck, di ba? Anong mindset yan? Tapos, ito naman sa kabila, magkapatid na puro abogado. Delikado din. Di ba? Kasi biglang nanti-twist sila. Di ba? Pero, tama nga naman. Sobrang satisfying din yung, yung part na sinupla din siya ni Chill Joke, no? Tapos, hindi siya nakag-get over. Pinost niya sa social media, di ba? Siguro na siya na, oh my God, inano ako ng congressman na. Di ba? So, ganun talaga. Kapag kasi actually, itong mga Cayetano to, totoo namang matatalino tong mga to eh. Sadyang nagmumukha lang silang ob-ob dahil sa yung dinedefend kasi nila or yung pinoprotektahan nila. Sobrang hirap kasing i-defend. Diba? Kasi sobrang tibay ng mga ebidensya eh. Kaya yun. Tsaka ewan ko lang din kung may ba yan, may pangako ba yan na kung if ever ma-acquit nila si Sara Duterte, si Sara bahala sa kanila. Diba? Kasi kita nyo naman marami palang issues tong mga taong to, especially Alan Peter Cayetano. Yung sa Caldero thing niya, diba? Magulat na lang din tayo, makulong na rin yan. So yeah, meaning, yung bobo at matalino pala, is delikado din Tapos kapag pinagsama, aray ko. Pero yun nga, yung mga supporter kasi nila, todo yung support nila eh. Like, iboboto talaga nila. Ewan ko kung, yung din hindi lang naman sa, sa mga senator judge defense, yung ego, pati sa mga supporter nila. Sagad din talaga yung ego. Like, di mo talaga maintindihan kung yung gusto ba nilang mangyari na pagboto sa mga Duterte is, dahil sa tama yung ginagawa or dahil sa satisfied sila or wala lang, gusto lang talaga nilang manatili yung Duterte legacy kahit na alam nila na wala na, sobrang sira na. Diba? Yung nagpasimuno na nasa Hague na. Si Harry Roque nasa ibang bansa na, sila Bantag, sila Atong Kibuloy, Jinggoy, diba? Wala na. Sobrang laki ng pinagbago tapos meron pa siguro mga susunod dyan. Yeah, I agree about that. Delikado nga yung ginagawa ng mga taong to. Tapos pinapaniwalaan pa, no? Tapos si Sara Duterte, inuusig pa yung mga supporter nila na mas mabuti na lang daw ngayon meron ng social media. Parang gusto pang ipatangkilik yung mga nila eh. Tinitira yung media, tapos SME na media naman nila yun. Diba? Isa ding bias. Tapos ngayon mga vloggers ipapanood. Sobrang creepy. So anyways, that's it na lang muna. So again, hanggang dito na lang muna. So Fox First PH, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is